Kailangan mo ang Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, iwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 9, verses 9 to 13, and I read it for you. As Jesus was walking along, he saw a man called Matthew sitting at the tax booth, and he said to him, "Follow me." And he got up and followed him. And as he sat at dinner in the house, many tax collectors and sinners came and were sitting with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" But when he heard this, he said, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have come to call not the righteous, but sinners." Naranasan na po ba na tawagin kayong, yan, dasal ng dasal, pero di naman nagbabago ang ugali? Pakitang tao lamang. O mga kamukhang kagaya ng nagsisimba-simba, pero asal, aso naman. Kakaiba, taliwas sa kanyang pinaniniwalaan. Ang ating pong pagbasa ngayong araw na ito ay ang pagtawag kay Mateo. Alam po natin na sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga publikano, ang mga tax collectors na tinatawag ay kinukonsiderang mga makasalanan. Ngunit, ang ating Panginoong Jesucristo, tinawag niya ang isang makasalanan, si Mateo. At hindi lamang basta tinawag, kung hindi nakihalubilo at nakikain din siya sa mga makasalanan at publikano. Ito po ay nagbigay ng pagtaas ng kilay sa mga ibang may posisyon sa lipunan. Pero ang Panginoon, malinaw sa Kanya ang Kanyang misyon. Ibalik sa Diyos, pag-isahin ang lahat, makasalanan o hindi, sa Ama. Tayo po ba ay mayroong ugali kamukha ng mga Pariseo at Eskriba na itinataboy natin ang hindi natin gusto, lalong-lalo na ang mga taong nakagawa ng pagkakamali, may kasalanan? O tayo ba ay nagiging